Pagdating sa usapang ari-arian, nako, mahal mo man ng isang tao, ibang usapan po ang hatian. So may iba't ibang klase po ng live-in partners. At ngayong umaga, pag-uusapan din natin itong Article 147 at 148 ng Family Code. At sabay-sabay po tayong himayin ang tungkol sa batas na ito. Makasama po natin ngayong umaga para sa ating gender-related talk dito sa G-Term si Attorney Hayes Mecking. Kaya naman, simulan po natin ang usapan dito sa G-Terms. Muli makasama natin si Attorney Hayes, ang abogado or ang host ng Abogado ng Bayan at Senior Managing Partner ng isang law firm. Kilala po sa pagbibigay ng libreng legal na payo online, Attorney Hayes Mecking. Welcome back and rise and shine, Attorney Hayes. Good morning, Prof. Good morning sa lahat ng ating mga manonood at magandang araw ng kagitingan. Okay, Attorney Hayes, magandang umaga and of course, maligayang araw ng kagitingan, pagpupugay sa ating mga veteranong bayani. Let's get to know more about the different kinds of live-in partners, Attorney. Okay, so ang live-in partner kasi naging uso ito, Prof, no? Kasi may live-in partner na pwedeng mag-asawa kung gugustuhin nila. Okay. Pero meron ding live-in partner na hindi talaga pwedeng mag-asawa dahil sabi ng batas, hindi sila pwede. Kaya ang tawag nun, may legal impediment. May mga requirements na hindi nila pwedeng makomply. Tulad ng kasal yung isa sa iba, o kaya kabit lang yung isa. So hindi yun pwede. So that is the second type of live-in partner. Okay, you've mentioned the different kinds of live-in partners, pero kasi ang alam ko parang may tatlo at under yung pangatlo dun sa pangalawa. Yun yung same-sex marriage na under naman sa pangalawa na meron silang legal impediment kasi ang lalaki or babae at babae hindi pwedeng magpakasal. So may legal impediment sila kasi may hindrance, hindi po pwede. So kung gustuhin nilang magpakasal, hindi sila pwedeng magpakasal. So under siya sa pangalawang klase. Okay, before we go further, since this is G-Terms, talking about also the different, sakop po natin lahat ng gender dito. Siguro magandang pag-usapan natin saglit yung Article 147 at 148, Attorney. Okay. So, sa ating mga kaibigan na nanonood ngayon, ang Article 147 ng Civil Code of the Philippines ay nagsasabi na ang dalawang spouse na mag-live-in partner at willing sila na magpundar ng mga ownership o mga bagay-bagay o mga property, ang tawag sa kanila, co-ownership ang mag-govern. Ibig sabihin, 50-50 sila. Okay. Wala nang pag-usapang iba doon, kundi, okay, kunyari ikaw single, ako single, nag-live-in tayo, then nagkaroon tayo ng properties. Lahat ng properties natin, 50-50 tayo. Lahat ng salary, yung mga contribution natin, kahit ako hindi naman nagtrabaho, kahit ako'y nasa bahay lang. Basta wala tayong legal impediment. Kung gustuhin nating magpakasal ngayon o bukas, ay ready po tayong magpakasal. Wala pong question ng batas. Pero yung Article 148, ang sabi ng batas, kapag may legal impediment, example, nag-live-in kayo, pero yung isa kasal sa iba. Kasal sa iba. O kaya related kayo by blood, hindi din yun pwede. O kaya same-sex kayo, di ba? So hindi rin pwedeng magpakasal. Doon papasok kung sino talaga ang bumili ng property na yon, doon lang pwedeng magsasabi na co-ownership pero hindi pantay. Okay, sino ang actual na nagbigay ng resibo, doon sa kanya papasok ang property na yon. Bakit ang same-sex marriage ay may legal impediment? Ang sabi ng batas, ang pwede lang magpakasal ay babae at lalaki. Same-sex couple. Oo, sa same-sex couple, di sila pwedeng magpakasal dahil babae, lalaki. Pero, in terms of property, pwede silang mag-co-own. But then again, you have to provide a proof na ikaw nga bumili niyan. So, kung mas malaki ang bili ko, like 50%, 40% lang sa akin, 60% sa'yo, yun ang actual nating contribution. Okay. Diba? How could that be declared? What documents are needed, Attorney? So, mga resibo. Kompleto dapat ikaw ng mga papel, dokumento, resibo. Paano pag lupa ang pinag-uusapan? Siyempre, dalawa kayo dito, pwedeng ganun mangyari. Kung sa titulo naman ng lupa, dalawa naman ang argumento dyan. Pwedeng sabihin ng batas kung sino kasing nakalagay sa lupa dyan, dalawang pangalan, kayo talagang dalawa. Pero kung yung isa dyan magsabi, hindi, mas malaki ang naibigay ko dyan, ito yung resibo ko pagbayad, 80% ako nagbayad, then the 80% goes to that person. Okay, dinawin ko lamang bago ko tumalon sa same-sex couples. So halimbawa dun sa isang live-in partners at yung isa ay may asawa,
or parehas may asawa. Aha. Pero during the time that they bought a new property or isang ari-arian, so ang mangyayari doon, attorney, kung sino ang nag-exist na partner ba or how can they prove na kahit siya legal na kasal at kung sakaling may mangyari sa kanya, no, alam mo, namatay, nagkasakit, or whatsoever, yung property kailangan nang i-liquidate or kailangan nang mapunta sa kanya, ano ang patunay na pwedeng gawin ng live-in partner para hindi mapunta doon sa existing na wife dahil kasal sila yung Actually, property? okay, Prof. Actually, ang sabi ng batas dyan, kapag nag-liquidate na sila, automatic yung share ng married na partner, mapupunta yun sa legal wife or sa legal Okay. husband. Okay. Kung halimbawa, mag-asawa tayong dalawa, yung share mo, pag nag-liquidate na tayo, automatic yung share mo, hindi mapunta sa legal mong spouse. Paano kung halimbawa, on the property itself, ay meron namang patunay doon yung live-in partner na may resibo ako na bumili ako ng property na yan. Kasi at the time na yung property na yan, kahit nakapangalan sa asawa, nung mismong hiwalay na pero hindi pa annulled, ay may pinakita na on the time kami na yung magkasama at hindi yung legal wife. At ako ang kasama sa nag-contribute, ako nagbayad ng property na yan, bakit mapupunta pa rin sa legal wife kahit ako nag-contribute? Yeah, so i-liquidate yun kung magkano yung actual mong naibigay. Okay. So kunyari, ikaw yung mag-live-in tayo, ikaw yung lalaki, ako yung babae, or same sex, kasi parehas na may legal impediment. Ako kasal sa iba, ikaw kasal sa iba, or ako lang yung kasal sa iba, or same sex tayo. So mag-liquidate na tayo kasi nag-away na tayo. So anong gagawin? Maglabas ka ng resibo, maglabas ako ng dokumento. Ngayon, ang ilalabas kong dokumento ay 80% sa akin. Ito yung actual kung naibayad sa lupang nabili natin or sa kondo na naibili natin. So, yung 80% goes to me. Pero ang sabi ng batas, iyon ay mapupunta sa aking asawa. Kasi yung para sa akin ay punta sa legal wife kasi nga ako ay married. On the 80%. On the But halimbawa, 80%. if I was able to prove through the resibo na kahit live-in partner lang ako, may 20% ako doon at ito yung mga resibo, mapupunta pa rin ba sa akin? Hindi, mapupunta sa'yo yun. Yung para, akin yung, lang. yung sa'yo talaga. But on the 80% of the other hand, doon yun sa legal wife. Yes, in case. pero kung same sex, sa kanilang dalawa, between sa kanila lang. So yung 20% na-prove mo na sa'yo, yung 80 sa akin, so sa ating dalawa lang to, walang involved na other parties. Okay, so kailangan laging may proof of contribution. Pag may legal impediment. Pero pag pares kayong single, walang problema sa inyo, automatic 50-50 co-ownership governs. Yan yung sabi ng batas sa Article 147 ng Civil Code of the Philippines. Okay, let's be clear. Ano bang klaseng ari-arian ang pinag-uusapan dito? Lahat ng ari-arian, real properties and personal properties. Pero usually kasi since malaki ang value ng real properties, lupa, bahay, kondo, pwede yun talaga ang pinupuntirya ng batas. Pero kung gusto niyang isama sa kaso ang mga mamahaling alahas, lahat ng mga luxury items, pwede rin. Walang distinction ang batas as to what kind of property. Okay, let's go example on the same-sex couples. Halimbawa, si partner A ang nagbayad ng down payment, pero si partner B ang nag-maintain ng bahay. Pwede po ba silang parehong kilalanin bilang co-owners? Ito ay same sex, no? Yes. So may legal impediment. Yes. Sino ang nagbayad? Down payment lang si A. Oo. Yung Si isa, B ang nag-maintain. nag-maintain. Ibig sabihin, wala siyang pera, ninigay. Hindi yun applicable sa co-ownership. Yung nagbigay ng actual na pera, siya ang may-ari. So, kung sinong nag-complete ng bayad, kasi down payment pa lang sinabi mo, sinong nagbigay ng full payment, doon mapupunta din sa kanya yung share na yun pag nag-liquidate na sila. Okay, so on the partner A, for instance, down payment, pero in terms of maintenance, like yung monthly contributions, yung amortizations, yung association dues, si partner B ang nagbayad, paano maging contribution total doon? natin yon, sa kanya din mapupunta yon. How would we make sure na yung contribution ay ako nagbigay? Like on the resibo, kailangan lagi andun yung pangalan ko at yung Yes, pangalan exactly. niya. Lahat ng ebidensya. So grabe pala, kailangan may trust issues ka pa rin. Exactly. Kasi kahit partner A ka, pangalan mo nakalagay sa partner B, pangalan nito. Or unless you want to declare that you two are the two paying. Yes. So kailangan dalawang pangalan nyo ang nandun. Papasok lang kasi to, Prof, pag nag-away na eh. Kapag kasi okay pa yung relationship ninyo, walang problema Okay. Very okay tayo. Pero kapag nangyari na nag-aaway na, magle-liquidate na tayo, maghati na tayo, doon na papasok itong, anong mag-govern sa property relations ninyo? Article 147 or Article 148? Okay. Attorney, paano kung ang nakapangalan lang sa isang, yung property nakapangalan sa isang partner, pero pareho sila nag-ipon para doon?
yun, resibo pa din. Para sa may legal impediment, ha? Oh, legal Hindi impediment. to sa Same puro- sex, for Same instance. sex, okay. Resibo pa rin ang basihan. Okay. Kahit sa isa lang yung nakapangalan, pero yung isa may resibo na nagbigay naman So, talaga siya kailangan doon sa isa. patunayan talaga to the names na nandun sa resibo. Evidence talaga ang basis dito. So, dapat naiintindihan na mag-partner na yon. Yes. Okay. Kung halimbawa naghiwalay sila, paano hinahati ang property kung ownership ang basingan? Sorry, Kung Prof. naghiwalay na, yung Aha. same-sex couple, so ang paghati nila lagi, base lang sa resibo talaga, attorney, walang iba. Oo, kung magkukorte sila. Unless beforehand, meron silang parang Agreement. affidavit or agreement na pwede. 50%, 50-50 regardless. Pwede, pero pwede niyong kontrahin ng isa yun kung talagang yung isa mas malaki. So pwede Oo. pa rin resibo afterwards. Pero kasi dalawa naman kasing klase ang pag-settle, Oo. Prof. Pwede naman tayong mag-usap sa labas na hindi tayo magkukorte. So Oo. pwedeng yung agreement na lang natin. Pero pagdating sa korte, kung yung isa mag-file talaga, then that's the time na talagang ilabas mo lahat ng resibo mo. Okay, last na, attorney. Bukod sa property, loan. Kasi ang loan din ay, paano to kung Proof halimbawa... pa rin, kung sinong nag-loan, yung pera Okay. niya, yun din, ipapasok natin, Okay. siya pa rin ang may-ari. Alright, at Attorney, maraming salamat at Attorney Hayes Making po ating nakasama. At para sa ating mga ka-RSP, syempre, abangan ang iba pang gender-related laws, terminologies, and topics sa pag-uusapan natin. Dito pa rin sa G-Terms.